Juan Panay brings you Punto de Vista. Punto de Vista, program that guide and educate the general public about what is happening in the society. Punto de Vista, opinions and voice of the people. Back here on the second and last portion sa programa Punto de Vista, diri sa may Nick's Chicken Inasal Seafoods Restaurant and of course cafe, no? And Diri- Batchoy. Oo, dala Batchoy, no? And before you know it, may pizza. Wow. And thinking partner Alvin sang pag-provide pag sa mga sang wala diri, no? Ang donut do ginasturyan yung naginaw. Yan ang balanta ka nakapackage dili niyo. So anything pagkaon kinanglan mo Nick's Chicken Inasal, Seafood and Restaurant and cafe kag Batchoy. Mga biyan maga-discuss kita sang mga nagapanguna man nga local issues, no? Of course, subong adlaw November 30 may paghiwaton nga Trillion March Rally. This is a nationwide rally mga biyan nga ginapamunuan sang simbahan katoliko. Trillion peso marks. Yes. A rally for transparency and accountability. Para mahatagan kamo sang informasyon, ang tanan nga mga luyag magintra sa rally subong adlaw coming from the central part of Iloilo, kag northern part sang Iloilo assemble kamo sa Haro Plaza at 3 o'clock. Ang maghali naman sa southern part sang probinsya sang Iloilo, assemble sila sa UP Iloilo City Campus. Then ma-merge na sila, mamarcha, matipon dito sa Capitol Ground for a program, no? So, transparency, nagapangayo gid ina sang honesty, no? Yes. Sa aton mga opisyales, sa kung sino man ang nagaserbisyo sa gobyerno, you should be transparent, no? While accountability is a requirement, you should be an accountable person, no? Sa kwarta, sa accountable for your actions, no? Decision making, and then you should be accountable for that because ang pumuluyo pangayo gid, no? Sang pag-report sa ila kung ano ang mga ginimo, anong mga programa nga ginahatag sa gobyerno. No, therefore, banin nyo nga basta hindi ninyo ma-notice some of the programs which is very very good for all of you out there, no? Speaking of PhilHealth Yakap, ang PhilHealth Yakap, former konsulta, damo pa wala kabalo, damo pa hindi membro, but before you know it, dako nga bagay nga bagbuhin sa gastos because of the free laboratory and of course ang mga bulong nga nga ila subong ginahatag, no? In identified accredited pharmacies. So those are things, no? And second, ang isa pa gid diri ang mga dapat nga ibaluon, no? The correct knowledge, the accurate information, the accurate data nga mayatag naton sa pamamuluyo, mga rason sang mga pagsaka sa presyo sang mga balaklon, so that they could also be they could always make a part sa sining mga inaibaluan nila for a everyday actions nila, partner Alvin. So may aragalay pa mga assembly point, assembly area, no? Ilonggo Crusada kontra Corruption, prayer rally and caravan against corruption. May ara pagli partner 1 o'clock sa magasugod sa Dunkin Donuts, Soxon Corner, C1 Arevalo, covering all 7 city districts. Endpoint Halandoni flyover. May ara pagid sa Esplanade 3 malapit sa University of San Agustin. Now, ini mga biyan importante ni we are hoping nga ang DILG kag Philippine National Police are prepared nga makaangkon kita sang peaceful rally, no? Amo lang ni ato ni anybody can conduct a rally provided nga may permit kag mapasiguro bala man ni ang katawhay, no? Sang sining nga mga rally kay kagamo abis ang Pilipinas na subong because of the corruption bala.
By the way, dako gid yang ginbatyag, no? As far as the Duterte group and sining bago lang, no? Update lang naman kamo sa kaso nga tubang ni former President Digong Duterte. The latest, of course, ang appeal nila is to have a temporary release, no? Interim Kung release. pwede nga makapauli sa Pilipinas, amo nang ginapangayo sa For humanitarian Oo. reason and Oo. for medical reason. No? But sad to note, Partner Alvin, nga gindinay initan because ginalantaw sa ICC nga posible may capability nga marisguhan kagbase nga because of the mga kabataan ara sa pwesto sa gobyerno, and they have the capability nga base taguon o kung ipapalagyo si former President Digong Duterte. So I think that's the reason Yes. na gindinay. Kay luyag naton nga mga non-partisan ini nga programa, balita ta lang sa inyo pinaka-latest, no. So the appeal for former President Rodrigo Duterte nga makaangkon sa interim release for humanitarian reason and for medical reason was denied. Gindinay din na. So magapabilin siya dito sa the Netherlands, no. Sa The Hague, Netherlands, mga biyan, until further notice. Until further notice, no? Kita kabalo kung until when nga magapabilin siya dito. But as of today, kay ari kita diri sa probinsya, manilag lang ta sa nagalang nabo to sa babaw, no? Di si Harry Roque, nadakopin man. Si Harry Roque, kung pamatian tang side niya, ginhold gid man siya. Hambal niya kung masurrender siya, but the fact nga sa aeroplano na siya na-hold eh. So, ginpapanaog Si siya. Dalon sa Oo. Pilipinas, dala na sa Pilipinas. Ito gyapon siya sa Netherlands Hague, eh. The Oo, Hague. kay dato yung tanim kadto sa Austria because he was applying for political asylum and Nakansilar ang passport. oo, na may red tag eh. Illegal trip na. Naimo na siya nga illegal. Once nga ma-cancel ang isa ka passport sa isa ka tao, in other words, wala ka na identity man eh. So, Galapta na. lapta dayon. No? Pag-agi mo sa immigration, pagpaskan mo sang passport mo, may warning na May da. warning na siya. So in other words, hindi ka na makatravel from any place in the world kung kansilado ng imo passport because you are no longer hold the identity. No? Pero sa amo ng pinaka-basic ng informasyon nga nabaluan. So, kung sa diin ka man, dito ka lang. Di si Saldi Para nga mahapos mag-trace up sang mga otoridad, kapin pa komisyon sa sang warrant, makancel ang passport mo, hindi ka na makatravel. So, the last place nga nahibaluan nga din ka, dira ka lang ipenetrate either sa Interpol o any authorities to that effect, no? Para mahapos papauli sa iya, diri ka tubangon yung kaso. si Saldico, kansilado man ang Kansilado na pasaporte. ang passport and at the niya. same time, may warrant of arrest May warrant of arrest. because of the case filed sa Ombudsman. Yes, so ay sa pagid ngati si Alcantara, Henry Alcantara, nag-turnover na sang 110 million pesos believed to be ill-gotten wealth, no? And coming soon, may ara pagid nga balik sa kabansang gobyerno 200 million pesos. So updates ina sa flood control anomaly. Of course, ang mga diskaya to, tanan ng mga salakyan daw na Way ka to entra sa auction nila, no? mabakal ko tani, pero grabe. Pila ka milyon ang isa lang kasalakyan. Oh, so amo ina mga latest developments sa national, no. Ari pagid man masubo ini national ining mando pero may epekto ini sa local. The banning of e-trike and the e-bike effective December 1. That is going to be tomorrow, no. Ang tanan nga e-trike, tanan nga e-bike mani hindi na makaagi sa main thoroughfares. Ano ang mga ginatawag nga main thoroughfares? Amo ini ang mga mayor nga dalanon, national road, city road nga ginaagyan sang mga ruta sang di pasero nga salakyan. So subdivision na lang sila. Pwede subdivision, pwede sila barangay. Pero masaling kita, anong epekto sini sa palangabuyan sa ordinaryo nga tao? Kaya ang e-trike kag e-bike, hindi man lang ini pang errand, personal errand sang nagabakal mani mo. Ginagamit na ini sang iban nga means of transportation nila, pangdulong sa kabataan, pagpaninda, ang iban ginagamit nila sa ilang magagmay nga negosyo like water delivery, no, mga pagkaon. So, how would this affect sa isa ka ordinaryong pumuluyo? So ikaw hindi ka pabor. Hindi ako pabor in the sense nga ang apektado sini amo ining mga low income earners. Ining mga naganegosyo, magagmay negosyo bala. Kaya ang gobyerno taabi kung ano makita nila daw sila iban, idumilian, why don't we regulate it? On Ang the- LTO, i-regulate nila. Nag-claim sila nga ang ining e-trike kag e-bike
road hazard, no? Bangod ang mga nagamaniho sini wala lisensya, minor de edad, hindi kahibalo sang mga basic traffic rules and regulations. And the vehicle itself, hindi registered Hindi registered. sa LTO. Kag dangerous para sa mga kabataan, wala lisensya nga mag-drive sila sini. Kung mabungguan, Wala na insurance. Kagid, oh. So in other words, amo ini mga disbintaha, no? Nga siyempre, kung ikaw imo'y motorista, makita mo i-trike e-bike daw road hazard bala, no? Pero nga ang hindi ta pag-regulate. Ang LTO should come up with a regulation nga marehistro ining mga e-trike, e-bike and i-require nga ang makamaniho lamang sini yadtong may mga driver's license. Sini nakaagi seminar bala sa driving para maintindihan nila lang tawa bala kung itotal ban mo, tama, dapat wala na lang sang baligyan sang e-trike kay e-bike. Hindi bala, i-ban nila. Total ban na lang. Oo. O di gani, ang e-trike kay e-bike ngayon kay Baloka, ginagamit ini sang iban nga hindi makabakal, hindi makasarang magbakal mani sang salakyan. You see? Pero depende na, ikaw pabor kang i-ban totally how? Ako, nantaw ko, because this is part of the improvement, or Yes. rather, development sa teknolohiya, no? We have, of course, sining mga e-trikes, no? And kung ano naton ginban, ang rason siguro ginban naton nga ang mga barangay, ang tricycle, nga makadeliver, makabiyahe lang sila sa mga barangay. O kung the same, no? Subdivision, no? Tisubong ang mga tricycle sang una, or rather mga ginadrive na tricycle sang una, ang tricycle ginara na kuryente nang nagadala. O ay nasing ginasikad wala na. Kaya halimbawa, instead of buying a motorcycle, takda mo sidecar, mabakal ka lang e-bike, takda mo sidecar. Hindi, mas binos, no? So, the one of the solutions is that the LTO should regulate. Kaya hindi mo na mapunggan no? Because of the increasing population nga nagagamit sini. Ikaw nagbakal ka e-trike, e-bike last week, all of a sudden, hindi mo magamit ini. Paano abiya kung sa opisina ka? Gagamit ka lang sang e-bike. Kaya damo subong nga mga e-bike nga daw motorcycle na gid ang tsura niya So it would affect actually sang imo nga daily routine, no? Sa Manila damo nagagamit sang e-bike nga daw motor gid ang tsura niya. Only that unregistered kaga makamaniho, either he has the driver's license or wala. So LTO should come up with a regulation no nga ma-monitor ni tanan because kaluluoy lang ini mga low income earner ini mga bagagmay negosyo nga nakagamit na sini sa ila sini nga mga negosyo. Okay. So, on that issue, basic kung matinguan natin nga maimbitar si Regional Director Giduspan, no? Yes, One of the multi-awarded regional directors sa siyudad, sa Region 6, no? Sa ang itaga ang mga hinimuan kag mga recognition given to Regional Director Giduspan. No? Tinguan nato na no sa masunod nga Domingo if we can have him. And second, one of the issues nga ginpadala sa aton diri no sa programa Punto de Vista ang existence o pagbiyahe sa Blue Taxi. Ng Blue Taxi, there's an existing memorandum, I think, no, nga ay directive nga ang tanan nga taxi nga magbiyahe color puti. Why is it that in this proposal heard nga the owner, I think the name was mentioned, Ryan Tan, no, from Davao. And ginalaw ining Blue Taxi, no? Tagaan ta sa sang brief background. Sige. Ang Blue Taxi mga abyan, it is a Davao-based company nga nag-apply sang prangkisa diri sa Iloilo. They will be deploying more or less 200 units man Blue Taxi. Now, ang issue subong mo ni hindi bala may 3 years moratorium ang Department of Transportation nga hindi makadugang sang taxi units o wala sang issuance sang franchise. I don't know kung sa Iloilo City lang ini o Iloilo Province, but I think there was a moratorium. In other words, wala issuance man isang franchise. So how come nga naka-operate diri ang isa ka Davao-based company nga mag-deploy sang additional taxi diri sa Iloilo?
blue taxi pa. Kaya ang regulasyon, actually, basta taxi puti, no? So, anong reklamo sa mga local taxi operators naton? Nga ginalaw sila nga Nga ginalaw sila, Nga wala blue taxi. mabalasang prangkisa, isyuan sa prangkisa. In other words, maapektuhan ang income sa mga locally based nga taxi operators because of the ang pagsulod sang mga blue taxi ngayon, no? Isa ina ka isyo. And the other one nga blue There should be a change of color. Are, nagdiwa kita nga mag-contact kay Attorney Jun Altura, one of the lawyers, formerly sa, I think, spokesman din man siya sang LTFRB 6. Kag citizen niya sako na damo na ko na issue ng mga statements, no? So what I did was to throw the questions, no? To ask questions through the chat sa chat interview lang. man siguro ang presidente sang ato Association of Hindi man Taxi Operators makontak si Mr. Perfecto Yap. Oo. Kaya ko ini nga epekto sila. So, ang akong pamangkot, Partner Alvin, is legal bala with no violation ang pag-operate sa blue taxi sa Iloilo. Rason nga gintagaan sila sa franchise ng LTFRB. With additional units of taxi vehicles operating, would you consider this a cause for a tighter traffic in the city of Iloilo? And third, can you provide us data the total number of taxi units operating in Iloilo City? So ang sabat, thank you gid Attorney Jun Altura sa pag-sabat. Number one, gintagaan franchise ang blue taxi bangod may available nga slot and the operator is qualified. Okay. Note that the Public Service Act as amended only requires that a public utility operator is a Filipino citizen or Philippine organized juridical entity. It is not a requirement that the operator is a resident of the area where he will operate. Okay. Second, based on LTO records, there is an average of 6,000 new motor vehicles registered monthly. Ha? 6,000 6,000 ka? new motor vehicles registered monthly. The 100 blue taxi units are an insignificant number to further exacerbate traffic. 2,570 taxi units with valid franchise as of October 27, 2025. So, 2,570 lang ang may valid franchise. Kataksi? Nga nag-operate ko na sa diri. Di may green pa gid, no? Sa Iloilo lang na. In other words, may upcoming pa nga 2,000 units. Blue taxi ka green taxi. Grabe, no? So, this would worsen the traffic situation sa Iloilo, no? Expected ina, no? Ang isa sinidi, pamatiyaan ta ang sentimento mani sang mga local taxi operators ta. No? Nga alaw nila ang mga Davao-based, Cebu-based ng mga taxi companies. Nga kung i-alaw nila ding nga hindi ito pagunahon ng local operators tao. Oo. Di ba? Make sense? Damo pa di makasarang. Magdugang pa sang taxi units sila. So, why kita kay balo kung anong arrangement na lang siya na, no? Sa ibabaw because, mo gani ina nga may mga programa katulad sini para pabalutan sa publiko nga amo ng sitwasyon subong. So, expected, there will be a traffic congestion sa siyudad sang Iloilo in the next few weeks or months to that effect because of the additional taxi units nga magabiyahe diri sa siyudad sang Iloilo. More updates on that, no? I-follow up natin, no? Direct from the horse's mouth, ambal nila. And we will inviting LTO, we will inviting LTFRB. What is this issue, no? Naging, I think there was a letter sang atop from Mr. Perfecto Yap nga nagareklamo sa sinima issue to clarify all these things, no? Okay. Sa aton sunod nga mga programa, Partner Alvin. Yes. So, mga abyan, because 1 hour lang ang programa ta, and I think we have gone over time already. Nagasinulod ng mga customers diri sa Nick's Chicken in Asal, seafood restaurant, cafe, and Batchoy. No? Again, ang Nick's nga lugar ngayon is located sa Sirudo Complex along Ilopis Street, just beside the West Visayas State University Medical Center. Kag ang iyang pertahan nagatubangit sa dalan. So, gina-invite namo kamo, please visit this place, Nick's Chicken and Asal, seafood restaurant, cafe, and Batchoy. Okay, sulod ang customary on the peak hours and of course, indicate paglipatan buwas nga adlaw, 24/7, 24 hours, no?
and for the whole week, 24/7, ang operation sang NICS to accommodate all those Yes. students, ang nagabantay sa pasyente, ang mga nag-opisina nearby. Estudyante. Oo, diri sa gyapon no. Okay. Tanan is provided, kag tanan available. Paalam diri- na tang imong programa ni plug iban mong programa. Oo. So we will be following all these things, and thank you very much sa kay Mr. Nick Piñasales for the time earlier sa iyang interview, and of course Di kakita man owner, manager, delivery boy pa. once again, ang aton pagpasalamat sa inyo pag-upod diri sa programa Punto de Vista. Upod lukor sa akon amigo, alin sang una sa piyak sa former ginalina namon tanan no sa Bombo Radio Philippines no nga nagserbisyo man kita. So ninyo lagad Manny Reglador ka. Thank you and good morning. Mga biyan, there you are. That ends our program for today. Upod nato ang atong technical partner, the best in the city when it comes to the audio system sa mga Facebook live program. Invite ko lang kamo, I have my daily program sa XFM. XFM, that is a news and music radio. 100.7 sa mga lilisuan sa inyong mga radyo. XFM, 100.7. Kada aga, las 4 to las 7. Lunes hasta Biyernes, no? Batian ko ninyo dira, ang programa ko adlaw-adlaw. Alright, again, to the management and staff, mga matahom, mga empleyado, empleyada sang NICS, no? Thank you so much for a very warm accommodation diri sa atong nga programa. Again, that ends our program. I'm Alvin Dennis Arabang. Have a happy and blessed Sunday, everyone. Juan Panay brings you Punto de Vista. Punto de Vista, program that guide and educate the general public about what is happening in the society. Punto de Vista, opinions and voice of the people.